Si Baek Xiaoqi ay lumulutang sa ere, ang kanyang mga matay malamig at walang emosyon. Ngunit nang marinig ang mensahe mula sa isip, biglang nagising ang kanyang kamalayan. Tinatawag ako ni Guro, hindi pwedeng matulog si Tutu. Unti-unting nagkaroon ng buhay ang kanyang mga mata. Bumaba si Baek Xiaoqi sa tabi ni Hanju at masunuring yumuko. Mabutit ayos ka lang. Bahagyang natuwa si Hanju at marahang hinaplos ang ulo nito. Ano? Ang Great Law Immortal Tree yumukod sa taong iyon bilang guro. Ang 100,000 sinaunang mamamayan ay napanganga, tila nagbaliktad ang kanilang mundo. Nakita ang sitwasyon, nakaisip ng plano si Hanju at lihim na nagpadala ng mensahe kay Baek Xiaoqi. Sundin mo ang sasabihin ko. Medyo nag-alangan si Baek Xiaoqi ngunit tumango pa rin. Makalipas ang ilang sandali, bahagya siyang umubo ng ilang beses at nagsalita ng may mababang boses, ang pagguho ng lihim na lupain ay kalooban ng langit. Ngunit huwag kayong mag-alala, mga kasama. Kayo ay aking mga mamamayan, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Ang mga dayuhang lahi ay nabuhayan ng loob, na parang nakahanap muli ng sandigan. Sa sandaling iyon, kalmadong nagsalita si Hanju, ang kalangitan ay may pusong mahabagin. Kung gayon, hayaan mong sumali ang iyong mga mamamayan sa sekta ng Xuantian upang makatanggap ng proteksyon. Yumuko si Baek Xiaoqi bilang pagbibigay galang. Salamat, Guro. Immortal na puno, ano po ito? Natigilan ang nilalang na may pilak na pakpak, hindi inaasahan na ganito kabilis magbabago ang sitwasyon. Ikinrus ni Baek Xiaoqi ang kanyang mga braso, ang malamig na gintong mga mata ay nakatitig sa kanya. Pinagdududahan mo ba ako? Nanginginig, agad na yumuko ang nilalang na may pilak na pakpak. Hindi po ako nangangahas. Ang iba pang mga dayuhang lahi ay natahimik din sa dami ng taon na namuhay sila sa Luotean lihim na lupain. Ang kanilang paggalang sa Great Law Immortal Tree ay malalim nang nakatanim sa kanilang mga buto. Kung maging ang Great Law Immortal Tree ay sumuko na kay Hanju, sino pa sila para lumaban? Ang kaguluhan na parang tsunami ay napigilan sa isang iglap bago pa man ito lumala. Ding! Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng misyon. Ang gantimpala, ang balon ng lumulubog na buwan ay naipamahagi na. Ang balon ng lumulubog na buwan ay nagbubukas ng isang espasyo para sa cultivation kung saan ang 100 taon sa loob ay katumbas lamang ng isang araw sa labas. Umalinggaw ang paalala sa isip ni Hanju. Nagnining ang kanyang mga mata at naisip, tagumpay. Sa pagkakataong ito, kailangan ko talagang pasalamatan ang dagang disipulo na tinanggap ko. Hindi ko inaasahan na sa kritikal na sandali, magkakaroon siya ng ganito kalaking silbi. Tungkol naman sa gantimpala na, balon ng lumulubog na buwan, bagamat hindi siya sobrang nasasabik, medyo nasiyahan pa rin siya. Ang isang espasyo para sa cultivation na may ganitong pagkakaiba sa oras ay mukhang kapaki-pakinabang, ngunit para sa isang taong may cheat system tulad niya, ang bagay na ito ay medyo walang kwenta lang. Nag-transmigrate siya sa mundong ito para lamang mag-enjoy sa buhay. Sa tulong ng system, kailangan lang niyang humiga at maglaro, at ang kanyang cultivation ay kusang tumataas. Bakit pa siya papasok sa balon ng lumulubog na buwan at magpapakapagod sa pag-cultivate? Ngunit, kahit hindi niya kailangan, maaaring kailanganin ito ng iba. Nag-isip siya ng mabuti. Ang espasyong ito ay maaaring gamitin ng mga taong malapit sa kanya. Tutal, ang kanyang antas ay palaging mas mataas kaysa sa iba. Hindi ba ako nananaginip? Itong mga makapangyarihang nilalang na ito lahat gustong sumali sa sekta ng Xuantian. Halos himatayin si Sect Master Xu Yunyan sa biglaang saya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi mapigilan ang pagtulo ng luha. Mahigit 1,000 eksperto sa antas ng pagbabagong diwa, 60 cultivator sa antas ng pagsasanib, hindi mabilang na parang gubat ang mga nasa Nascent Soul, at parang ulan ang mga nasa Golden Core. Ang ganito kalaking puwersa, ngayon ay lahat nasa ilalim na ng sekta ng Xuantian. Mula ngayon, mapapabilang na tayo sa 10 dakilang sekta ng immortal sa silangang rehiyon, masayang sigaw ng isang pinuno ng tuktok.
Ang mga disipulo ng sekta ng Xuantian ay nagsigawan ng malakas, puno ng pananabik. Mula rito, opisyal nang papasok ang sekta sa isang panahon ng walang katapusang kasaganaan. Ano ito? Nanlaki ang mga mata ni Ouyang Feng, hindi makapaniwala sa napakabilis na pag-unlad ng sekta ng Xuantian. Napakalakas! Alam ko nang malulutas ni Hanju ang krisis na ito. Ang mga cultivator mula sa ilang na kontinente ay sabay-sabay na lumuhod, ang kanilang mga matay puno ng paghanga. Guro, nagawa po ni Tutu. Lahat sila ay sumusunod kay Tutu, lihim na nagulat si Baek Xiaoqi sa pamamagitan ng isip. Tumango si Hanju at bahagyang ngumiti. Magaling. Lubos akong nasiyahan. Pagkatapos, nag-aalala siyang nagtanong, ngunit, ang kamalayan ng Great Law Immortal Tree. May epekto ba ito sa iyo ngayon? Wala po. Pagkatapos magising ni Tutu, hindi na po siya gumalaw ulit. Nag-isip sandali si Hanju at tumango. Mukhang ang pagtanggap ng bahagi ng kamalayan ng Great Law Immortal Tree ay hindi naman masama para sa kanyang disipulo. Kahit papaano, makakatulong ito sa pagkontrol sa mga dayuhang lahi. Pagkatapos, sunod-sunod nang nagsialisan ang lahat, bumalik sa kani-kanilang mga sekta upang iproseso ang mga nangyari. Ang sekta ng Xuantian ay mabilis ding nagsimulang ayusin ang tirahan para sa mga bagong kasaping dayuhang lahi. Sa Qing Province, biglang isang gintong lumilipad na bangka ang humagibis sa hangin, diretsyo papasok sa sekta ng pagbabago, Feather Transformation Sect. Sa lumilipad na bangka, si Chen Xiao, na may itsurang pagod na pagod, ay inalalayan pababa na nagdulot ng kuryosidad sa hindi mabilang na mga disipulo. Sa kanilang alaala, ang banal na anak na ito ay dating puno ng sigla na parang nagniningning na araw sa kalangitan. Ngunit ngayon, pagkatapos ng isang paglalakbay sa ilang na kontinente, bumalik siya na may itsurang tulala na parang nawalan ng kaluluwa. Banal na anak. Ano ang nangyari? Isang elder mula sa bulwagan ng pagpapatupad ng batas ang nagmamadaling lumapit. Napansin niyang kulang ng ilang mahahalagang mukha ang grupo na bumalik at isang masamang pakiramdam ang biglang umusbong sa kanyang puso. Gusto kong makita siguro, mahinang sagot ni Chen Xiao, maputla ang mga labi. Naging seryoso ang mukha ng elder. Banal na anak, si dakilang si Yenye ay kasalukuyang nasa secluded cultivation. Maaari ko po bang itanong kung ano talaga ang nangyari? Nasaan si Elder Yan at ang iba pang kasamahan? Mapait na ngumiti si Chen Xiao at hindi sumagot. Sa tabi niya, isang disipulo ang humagulgol, ang boses ay basag dahil sa sakit. Patay na sila. Lahat sila patay na. Ano? Hindi lamang ang elder ng bulwagan ng pagpapatupad ng batas ang natakot at nagbago ang mukha, kundi maging ang mga cultivator ng sekta ng pagbabago sa paligid ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Dapat malaman na ang siyam na elder ng inner sect na iyon ay pawang mga eksperto sa antas ng pagsasanib. Ang ganoong kalakas na grupo, paanong lahat sila ay mamamatay dahil lamang sa isang paglalakbay sa ilang na kontinente? Banal na anak. Sino ang gumawa nito? Pakiusap, sabihin niyo ng malinaw. Kailangan kong iulat ito sa sekta. Itinaas ni Chen Xiao ang kanyang ulo, ang mga matay namumula, ang mukha'y napilipit sa matinding galit. Naggalit ang kanyang mga ngipin habang binibigkas ang bawat salita, sekta ng Xuantian. Hanju! Nang ang balitang ito ay kumalat pabalik sa sekta ng pagbabago, agad na nagkagulo ang buong sekta. Impossible. Maging si Elder Yan ay namatay sa kamay ng kalaban. Walang hiya. Sino ang nangahas na pumatay sa elder ng sekta ng pagbabago? At halos mapatay pa ang banal na anak. Ito ay kawalan ng paggalang sa atin. Digmaan. Kailangan nating makipagdigma. Kailangang gamitin ang dugo para hugasan ang lupain ng manso na iyon. Bunutin hanggang sa ugat ang lahat ng kasangkot. Ang galit na mga sigawan ay umalingaw sa buong sekta. Ang nakamamatay na aura ay pumailan lang sa langit. Napakabaliw anupat na yanig ang espasyo. Ang sekta ng pagbabago,
isang walang kamatayang sekta na nakatayo na sa hindi mabilang na mga taon na sinasamba ng hindi mabilang na mga cultivator sa silangang rehiyon. Sa sandaling ito, ang kanilang aura ay sumabog na parang nais patagin ang lahat. Kasabay nito, ang balita ay kumalat na parang apoy, yumanig sa iba pang mga kontinente ng silangang rehiyon. Ito ay dahil nang mangyari ang insidente, hindi mabilang na mga cultivator mula sa labas ang naroroon. Pagbalik nila, agad nilang ikinalat ang lahat ng kanilang nasaksihan. Balita! Balita! Pinakabagong balita mula sa mundo ng cultivation sa silangang rehiyon. Bawat kopya, 2 mababang uri spirit stone lang. Bigyan mo ako ng isa. Gusto ko rin. Sa mga tsaahan at kainan, mga grupo ng cultivator ang nagkukumpulan, ang mga mata ay nakatuon sa pahayagan ng mundo ng cultivation, ang mga bibig ay walang tigil sa pagbulong. Ito. Ang malaking headline na nakabold sa unang pahina, nakakagulat. Banal na anak ng sekta ng pagbabago, natalo ng isang mahiwagang babaeng nakapula. Sekta ng pagbabago, nawala ng 9 na eksperto sa antas ng pagsasanib. Ang salarin galing sa tuktok ng ulap ng sekta ng Xuantian. Ibunyag, ang sekta ng Xuantian ay isang sinaunang sekta ng immortal na nakatago sa ilang na kontinente. Breaking news! Sekta ng pagbabago, opisyal na nagdeklara ng digmaan laban sa sekta ng Xuantian. Malinaw na ang pangyayaring ito ay naging pinakamainit na paksa sa mundo ng mga cultivator sa silangang rehiyon. Ang ilang na kontinente, na dating itinuturing na ilang at atrasadong lugar, ngayon, dahil sa paglitaw ng sekta ng Xuantian, ang reputasyon nito ay umalingaw-ngaw na sa buong silangang rehiyon. Ang katayuan ng sekta ng Xuantian ay tumaas din ng husto, naging isang puwersa na sinusubaybayan ng lahat. Tungkol naman kay Hanju, siya ngayon ang sentro ng atensyon ng lahat. Ang pakiramdam ay parang sa gitna ng isang lawa na puno ng hipon at isda, biglang lumitaw ang isang tunay na dragon na lumilipad sa 9 na kalangitan, na nagdulot ng matinding pagkamangha. Diyos ko! Nagbago na ang panahon. Mula ngayon, hindi ko na mamaliitin ang mga taga-ilang na kontinente. Kahit mga eksperto ng sekta ng pagbabago ay pinapatay nila. Gayunpaman, mayroon pa ring hindi naniniwala sa lakas ng sekta ng Xuantian. Ang sekta ng Xuantian ay medyo may kakayahan, ngunit laban sa sekta ng pagbabago. Ang labanang ito, hindi na kailangang pag-usapan. Tiyak na mapupuksa sila. Ang sekta ng pagbabago, isa sa mga nangungunang cultivation forces, kung saan nagmula ang mga tunay na immortal noong sinaunang panahon, ay nagtataglay ng pundasyong napakalakas at nakakatakot. Ang mga imperial na dinastya, mga pamilya, mga sekta, at maging ang mga nag-iisang cultivator sa lahat ng dako ay nagkakaisa na ang sekta ng Xuantian ay tiyak na hindi makakatakas sa pagkawasak. Ang kahinatnan ni Hanju ay magiging napakasaklap. Sa silangang rehiyon, sa gitna ng 14 na malalawak na kontinente, sino ang makakatiis sa galit ng sekta ng pagbabago? Sa kontinente ng Budismo, sa templo ng Xuankong, sa loob ng malaking bulwagan, ang mga mataas na ranggong monghe ay nakaupo ng nakalotos, ang mga kamay ay nasa mga mudra, ang buong katawan ay naglalabas ng isang transcendental na aura, dala ang dakilang awa at dakilang kaganapan. Amitabha. Kung ang sekta ng pagbabago ay nagdeklara na ng digmaan, ang templo ng Xuankong natin ay magpaparusa rin sa kasamaan at magtataguyod ng kabutihan, pagbabayarin ang sekta ng Xuantian sa utang na dugo na ito. Ang awa ng Buddha ay katumbas ng paglipol sa mga demonyo. Ito ang responsibilidad ng mga nagkukultivate. Hindi nagtagal, opisyal na inanunsyo ng templo ng Xuankong sa buong silangang rehiyon, ang sekta ng Xuantian ay isang masamang sekta ng demonyo. Si Hanju ay binansagang demonyong may puting buhok. Nanawagan sila sa lahat ng matuwid na tao na tumayo at lipulin ang mga demonyo. Bilang nangungunang puwersa sa kontinente ng Budismo, ang panawagan ng templo ng Xuankong ay may napakalaking impluensya. Maraming monghe ng Zen ang nagalit, naghahandang magpadala ng mga tropa, nanunumpa na pupuksain ang mga demonyo.
Sa sandaling ito, ang silangang rehiyon ay napuno ng diwa ng digmaan. Hindi mabilang na mga cultivator ang natakot dahil alam nilang isang malakihang digmaan ang malapit ng sumiklab. Ang ilang na kontinente ang magiging larangan ng digmaan. Pagkatapos ng pagkasira ng Luotean lihim na lupain, ang saganang espiritual na enerhiya mula roon ay mabilis na kumalat, na naging dahilan upang ang ilang na kontinente, mula sa isang ilang na lupain, ay unti-unting naging sentro ng buong silangang rehiyon. Kapag bumagsak ang balyena, maraming bagay ang umuusbong. Ang ilang at tigang na lupaing ito ay biglang nabuhay muli, puno ng sigla. Ang makapal na espiritual na enerhiya ay kumalat sa lahat ng dako, na nagbigay daan sa hindi mabilang na mga nilalang na makinabang, mabilis na tumaas ang kanilang cultivation. Dati, ang ilang na kontinente ay isang lugar na kapos sa espiritual na enerhiya, na naging dahilan upang ang mga cultivator dito ay karaniwang makarating lamang sa Golden Core. Ang mga nakakalagpas sa nascent soul ay napakabihira, tulad ng balahibo ng phoenix at kaliskis ng kilin. Ngunit ngayon, lahat ay nagbago na. Ang sekta ng Xuantian, mula nang tanggapin ang libu-libong dayuhang lahi bilang mga miyembro, ang kabuang lakas nito ay tumaas ng husto, na parang isang payat na tao na biglang naging matabang lalaki sa isang gabi lamang. Gayunpaman, nang dumating ang balita mula sa labas, ang mga matataas na opisyal ng sekta ay hindi maiwasang mag-alala. Ang hakbang na ito ay parang pagtulak sa sarili sa apoy. Sa loob lamang ng ilang araw, aatake na ang sekta ng pagbabago. Hindi lamang ang sekta ng pagbabago, maging ang mga monghe ng templo ng Xuankong ay nangahas na tawagin silang masamang sekta ng demonyo. Napakasama ng kanilang puso. Ilang araw na ang mga elder at ang mga pinuno ng sekta ay hindi nagpapakita. Narinig kong sila ay nasa secluded cultivation. Hay! Ang lakas ni Elder yan ibang tao sa sekta ay ganoon na kalakas pero hindi pa rin tumitigil sa pag-cultivate. Tunay ngang pinapasan niya ang sekta ng Xuantian, hindi maiwasang bumuntong hininga ng maraming tao. Sa tuktok ng ulap, Misty Peak, sa ilalim ng nagniningning na sikat ng araw, isang binatang nakaitim ang nakaupo sa isang nakahigang upuan. Ang mahabang kulay pilak na buhok ay nakalaylay. Ang mga mata ay natatakpan ng salaming pang-araw, na lumilikha ng isang kakaibang aura, parehong moderno at sinauna. Nakapikit siya, nagre-relax, ninanamnam ang sandali ng katahimikan. Sa likuran, isang puting daga ang abala sa paggawa ng kung ano na may seryosong mukha. Makalipas ang ilang sandali, inamoy nito ang ginawa at nagpakita ng isang ngiti ng kasiyahan. Guro! Nagtagumpay si Tutu. Sa wakas, nagawa mo na ang super sikat na boba milk tea. Masayang tumakbo si Baik Xiaoqi, hawak ang isang baso ng mabangong milk tea. Bahagyang gumalaw ang mukha ni Hanju, sabik na isinaksak ang straw. Heto. Mabilis na tinulungan siya ni Baik Xiaoqi na isaksak ang straw at iniabot ito. Humigop siya ng malalim at agad na naglabas ng isang tunog ng kasiyahan. Ito nga ang lasa. Kamakailan, dahil sa pagkumpleto ng pang-araw-araw na sign-in mission, nakatanggap si Hanju ng isang libro na nagtuturo kung paano gumawa ng milk tea. Ang mga resepe pa lang para sa iba't ibang uri ng milk tea ay umaabot na sa 79,900 at 79. Kung ilalagay ito sa dating mundo, tiyak na magiging isang pandaigdigang brand ng milk tea ito sa isang iglap. Maaaring magtatag ng isang brand na napakagaling anupat maging ang Snow King ibang sikat na brand ay mag-aabot ng sigarilyo sa kanya, handang maging alalay niya. Ito ay nagpasaya ng husto kay Hanju. Agad niyang ibinigay ang praktikal na gawain sa kanyang disipulong si Baik Xiaoqi. Masigasig na nagsimulang magtrabaho si Baik Xiaoqi. Maingat niyang inihanda ang mga sangkap ayon sa recipe, ginawa ang bawat hakbang ng masinsinan. Pagkatapos ng ilang sandaling pagtuon sa paghahanda, ang milk tea na may tamang lasa ay sa wakas natapos. Hindi lamang ito isang ordinaryong milk tea, kundi isa sa mga recipe na may pinakamataas na antas ng kahirapan. Humigot si Hanju, sumipsip habang ninanamnam. Xiaoqi, magaling. Pinapayagan ka ng guro na gumawa pa ng 50 tasa.
Ngunit sa pagkakataong ito, maaari kang pumili ng isang tasa para sa iyong sarili. Talaga po, guro. Masayang tumalon si Baek Xiaoqi at mabilis na tumakbo upang maghanda ng milk tea. Nang masaksihan ang tanawing ito, hindi maiwasang manghamak ni Hong Qianye sa kanyang puso. Ang taang dagang ito parang kusang loob na nagpapaalipin. Balang araw, kapag ibinenta siya, baka masaya pa siyang magdadala ng pera sa nagbenta sa kanya. Sumulyap si Hanju kay Hong Qianye at bahagyang ngumiti. Little Hong, tingnan mo kung gaano kasipag si Xiaoqi. Hindi ka pa kasing husay ng isang daga. Guro, na saan na po ang aking maanghang na inihaw na pusit? Bakit hindi pa tapos? Kumislap ang isang bakas ng pagkainis sa mga mata ni Hong Qianye, ngunit mabilis niya itong itinago sa isang ngiti. Dadalhin po agad ng disipulo sa inyo. Magalang siyang nagdala ng isang plato ng mainit na maanghang na inihaw na pusit sa tabi ni Hanju. Lumuhod siya sa isang tuhod. Pakiusap, tikman niyo, guro. Dahan-dahang kumuha si Hanju ng isang tuhog ng pusit, inilagay sa bibig, at mumuya ng may kasiyahan. Nang makita ang eksena, nanatili ang ngiti sa labas ni Hong Qianye, ngunit sa loob ay hindi niya maiwasang manlibak. Napakarangal ng kanyang kilos, ngunit kung titingnan ang paraan ng pagkain niya, para lang siyang isang mortal. Nag-isip sandali si Hong Qianye at muling sumubok. Guro, maaari po bang payagan ang disipulo na pumasok sa balon ng lumulubog na buwan para mag-cultivate? Gusto po talaga ng disipulo na umunlad. Ito na ang ikalimang beses na nagtanong siya mula nang malaman ang tungkol sa lakas ng balon ng lumulubog na buwan. Kung makakapasok siya roon, tiyak na mas mabilis siyang makaka-breakthrough ng maraming beses. Ngunit patuloy pa ring tumatanggi si Hanju. Sa harap ng tila mapagkumbabang kahilingan ng kanyang unang disipulo, bahagyang kumunot ang noo ni Hanju. Humigop siya ng milk tea at malamig na nagsabi, nagmamadali ka na naman. Hong Qianye, guro, nais kong lumakas pa. Sa ganoong paraan, mapoprotektahan ko ang sekta, mariing sagot ni Hong Qianye. Tamad lamang na iwinagayway ni Hanju ang kanyang kamay. Hindi kailangan. Sapat na ang proteksyon ko. Ngunit nais ko ring lumakas upang makatulong sa pagpasa ng bigat para kay guro. Tigilan mo na ang pangangarap. Sa wakas ay napagtanto ni Hong Qianye, malinaw na sinasadya ni guro na hayaan ang mga pangkaraniwang taong iyon na pumasok sa balon ng lumulubog na buwan para mag-cultivate kaysa bigyan siya ng pagkakataon. Nakakainis. Natatakot siyang malampasan ko siya. Naggalit ang mga ngipin ni Hong Qianye, lihim na nagagalit. Guro, kung talagang gustong pumunta ni Senior Brother Hong, hayaan niyo na po siya. Ang natitirang trabaho, hayaan niyo na pong si Tutu ang gumawa. Biglang umalinggaw ang batang ngunit determinadong boses ni Baek Xiaoqi. Pagkatapos mag-isip sandali, bahagyang umubo si Hanju ng ilang beses at dahan-dahang nagsabi, sige na nga. Pinapayagan ka ng guro na pumunta sa balon ng lumulubog na buwan para mag-cultivate. Ang balon ng lumulubog na buwan ay isang lugar na may limitadong espasyo. Bawat pagbubukas nito ay kumukonsumo ng napakalaking yaman. Hindi ito basta-basta mapapasok kung kailan mo gusto. Ngunit ang mas mahalagang problema ay ayaw niyang sayangin ang isang libreng mapagkukunan ng paggawa tulad ni Hong Qianye. Ngunit kung si Baek Xiaoqi na ang nagboluntaryong akuin ang trabaho, wala siyang magagawa kundi pumayag. Maraming salamat, guro. Tuwang-tuwa si Hong Qianye sa kanyang puso. Pinaalalahanan siya ni Hanju, bakit mo ako pinapasalamatan? Dapat pasalamatan mo ang iyong junior brother. Pagkatapos, tumalikod si Hong Qianye at umalis, isang malamig na ngiti ang bahagyang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ang ambisyon sa kanyang puso ay nag-alab ng husto.